Oh guys, good evening. Nandito tayo sa ngayon, sa Stony Plain. Ito yung natin, no, pick up na pinakamalaki, single order. Almost $16, $15.93. Dito natin kukunin sa sa Indian cuisine. Bali na dito tayo sa downtown ng Stony Plain. Madilim na pero pa lang, mag-alas 6 pa lang. So sa kabila, na-pick up din tayo doon sa kabilang kanto. Yan. Cosmic Pizza naman. Ito pa lang mga menu ng butter chicken. Fish and fries, yan. Curry yan. Ito yung pizza ng mga butter chicken. Stone bake. Tara, check natin at baka luto na. Let's go. Worth it yung yung order. Malaki-laking bag, no? Pero worth it din yung biyahe. 15 minutes drive. Pero diyan na tayo dadaan sa highway. Ito yung downtown ng Stony Plain. Ano pa hinantay natin? Let's go. So bali ito yung offer ni Skip, $15.93, tapos 15.5 kilometers. Medyo nag-busy ngayon, no? Pero kaninang umaga, from 8:30 to 11:30, naka $33 lang tayo. So ano yan, 3 hours, 8, 9, 10, 11, no? $11 per hour. Pero ngayon bumawi. May mga tayo, 16 group order yon. Ito naman, single order, $15.93. Habang di-deliver natin to, i-share ko muna sa inyo yung mga sasakyan ng mga Skip delivery driver dito. Tara, panoorin nyo. Good morning guys. For today's video, ibablog naman natin yung about sa mga sasakyan na gamit ng mga food delivery driver dito sa Spruce Grove, Alberta. Kung dati-rati, puro tip ang pinapakita ni Daddy Jomart. Ngayon, yung mga sasakyan ng mga food delivery driver. Okay, let's go! First pick up ko sana dito sa Subway, kaso lang kinancel ng customer. So ngayon, pupunta tayo ng Tim Horton at doon nag-pop up yung unang order. So titignan natin kung meron tayong mga kapwa food delivery driver doon. So galing tayo sa Tim Horton, wala ako nakita ni isang food delivery driver. Ayun pala, nandito sila ngayon sa McDonald's. Ito, si Tupeng at si Ian. Wala open bro. Wala, mga kami. Matumal. Next month, hahabulin na lang kami ni Judith ni Hybrid, ni Jeep, pati ni Cherokee. At yun, si Brother Tupeng umalis na dahil meron siyang pickup. Ang naiwan na lang dito si Brother Ian. At maya naman dumating naman si David. At kung makikita nyo, ang gamit niya Honda Civic na second hand. So ito ang pinakamagandang gamitan, no? Yung mga second hand, no? Para wala tayong bi-weekly at practical. At ito, dumating na rin si Aris. Kapitbahay ko po ito sa apartment. Isa na rin sa matagal na nag-i-skip. Pang skip driver. Umangin. Ang sasakyan po talaga ni Aris, Honda CR-V. Pero ngayon, dahil pinapagawa niya, kaya Malibu muna. At si Aris, may pick-up po sa McDonald's. At kami naman tatlo, ito ang ganap. So pag walang pick-up, yan, konting kwentuhan at napag-uusapan po about sa pagtitrade ng sasakyan. Pero hindi na natin i-share yun dahil private po yun, no? At guys, disclaimer lang po, no? Pinapakita lang po natin dito yung sasakyan. At hindi po natin pinagyayabang, hindi po namin binili ng cash yan. Hindi po natin kaya. Alam nyo po, dito sa Canada, makaka-afford po tayo kung maganda yung ating credit history. Maging ganun din po sa mga bahay. Ngayon, kung maganda yung credit history nyo, makaka-avail po tayo o pauutangin po tayo ng bangko. Kung temporary worker ka, kailangan mo na mag-build ng credit history. At kung maging permanent residence ka, that's the time na makakairang ka na sa bangko or makakautang ka na sa bangko para kumuha ng bagong sasakyan or second hand na sasakyan. At ngayon, nandito tayo sa Stony Plain at nagkita na naman kami ni Brother Tupeng at ito, parting naman si Kuya Rupert. Tingnan nyo kung ano yung dala niya naman ngayon. Pero tandaan nyo guys, hindi mayayaman ng mga Pilipino rito. Average lang. Maganda lang ang credit history kaya nakakakuha tayo ng sasakyan. So magandang dala ni Kuya Rupert. Grand Cherokee. At ito, proven. Kitang-kita natin ang skip bag. Ano kaya? Bayad ako. Pabayad na raw ito eh. Ha? Pabayad na ba? Pabayad na? Malapit na. Isang taon na lang. Yun. Ayan si Kuya Rupert. Shout out kay Kuya Rupert.
Ayos tayo. Nag-i-skip din ho yan ha. Tingnan nyo naman gamit namin. Pero lahat po yan utang. Hindi namin kaya mag-afford ng ganitong sasakyan. Lahat po yan. Kung good credit ka, utang yan. Pero ilang... Ayun o, may do... Matay, convert mo yan sa Philippines 400. Oh, 400 yan. 400 pesos. O, kating kaway-kaway. Pakita natin yan, no? Okay. Makakarami ka na yan. Pero double order, no? 9? Ayan. Brad, ito pa isa. Pakita natin magkano yung ano mo, range road mo. 12. Pakita mo, ayan. 12. Ayan, no? 12, oh. Oh, yan. Oh, ito mga sasakyan na practical, ha? Pang-skip. Guys, ito ang masarap gamitin. Wala ka ng monthly o bi-weekly. Maintenance na lang yan. Change oil, change tire. Kasi sa tire, 2 beses po kami nagpapalit. Isang all season at isang winter tire. So, kailangan natin mag-ingat. Kaya tuwing winter, pinapalitan ho talaga namin yung gulong. Pwede naman all season pero mas maganda na yung nag-iingat. At ang car wash po nito, hindi ho basta-basta. $20, medyo kapos pa ho yan. Hindi pa ho malinis na malinis. Hindi gaya sa Pilipinas, magbayad ka ng 200 o 400. Detailing na yata yun. Labas at loob, malinis na. At sa mga nakausap natin kanina, halos lahat sila meron din dating second hand car. Yun nga lang, syempre, tumagal na, medyo nagkaroon ng diferensya at ginamit na yung mga family car na nila. At uulitin ko po, ang mga sasakyan ng mga Pilipino dito, halos lahat, wala pa naman ako narinig na binili ng cash. Lahat po yan utang sa bangko. So lahat po kami nagbabayad ng bi-weekly. Kung talagang kailangan mo ng sasakyan kahit hindi ka pa PR, pwede ka naman bumili dyan sa marketplace sa halagang kung matyaga ka na maghanap, may makikita kang 1.5 at ang pinakamataas na mga $6,000. Yung Honda Civic ko po na itim, model 2008, pero nabili ko po siya ng 2020 sa halagang 2,400. At maraming salamat po at nakuha ko na naman ng inyong 5 minuto. At hanggang sa muli, Daddy Jomar TV, signing out. So, tumbok natin yung bahay, guys. Yun o, 60. Naliligo yung bata. Takbo yung bata eh. Nahihiya sila minsan, no? Ewan ko bakit. Pero dati, bago mag-pandemic, sinasalubong kami. Pero after pandemic, hindi na. Pag-alis namin, sa kanila kinukuha yung pagkain. Pero dati hindi eh. Lalo pag may tip, no? Siyempre pag may tip, hindi ka na mahiya. Pero pag walang tip, talagang hindi nalabas. Antayin mo na kami makalayo. Sa kanila kukunin yung order nila. O paano guys, hanggang dito na lang. At isang order lang yung binalag natin. So maraming salamat. Daddy Jomar TV, signing out.